Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kahapon o mula po nung Lunes hanggang kahapon, ang atin pong mga kawani dito po sa simbahan ng Quiapo ay nagkaroon po ng spiritual retreat na kung saan ang mga araw na iyon ay inilaan po ng ating mga kawani hindi sa pagtatrabaho, kung hindi sa pagtigil muna sa pagtatrabaho sa isang retreat house ay maglaan ng sandali para makinig sa salita ng Diyos, makinig sa mga pagninilay, manalangin at magkaroon ng pagbabahaginan. Kagabi, dumating kami at bumalik dito sa Quiapo mula sa 3 araw na retreat at masasabi natin na ang kanilang retreat o ang aming retreat ay hindi lang kami nagandahan dun sa lugar na pinuntahan namin dahil sa katahimikan at sa kasagraduhan ng lugar, kung hindi masasabing nakita namin si Jesus. Nakita at naranasan namin si Jesus dahil sa pagdarasal, pakikinig at pagbabahaginan. Sa Ebanghelyo, kung babalikan po natin yung Ebanghelyo, si Herodes nais makita si Jesus. Nais niyang makita si Jesus. Bakit? Dahil akala niya ito ay si Juan Bautista. At sino si Juan Bautista? Si Juan Bautista ay ang mangangaral na propeta na kanyang pinapugutan ng ulo. Pinapugutan niya ng ulo. Alam niyo naman yung kwento, no? Sa likod nito, no? Siya ang nag-utos-pugutan ng ulo si Juan Bautista. Kaya yung sinasabi sa Ebanghelyo na pinagsikapan ni Haring Herodes na makita si Jesus
ay mayroong nakapaloob na pangamba o takot at may kasama pang guilt o yung nakokonsensya siya. No? Sabi nga niya, sino tong Juan Bautista na naririnig ko? Pero alam naman natin, si Jesus yon. Kasi ang ginagawa ni Jesus, yung ginagawa rin ni Juan Bautista na kanyang pinagpugutan ng ulo. So sa kanyang isip, akala ko ba'y pinupugutan ko na ng ulo ito? Sino nga man ito? Pareho yung ginagawa No? Kaya hindi maiiwasan na isipin natin na si Herodes hinahanap o gustong makita si Jesus sa kadahilan ng siya ay natatakot. Siya ay nakokonsensya. At marahil sa kanyang isip, ay nais niya uling lipulin o pigilan kung sino na naman itong Juan Bautistang ito. Gaya kung paano niya pinigilan o pinatigil yung Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang pupugot ng ulo. Ano po? Ayan. Ito po ay ano ibig sabihin nito sa atin? Ano po? Tayo po, nais nating makita si Jesus. Nais natin ding makita si Jesus. Ngunit marahil, minsan, ay mayroon tayong sariling dahilan. At hindi maiiwasan, minsan, nais nating makita si Jesus sa dahilang tayo ay curious lamang. Ano ba itsura ng yung Jesus Nazareno sa Quiapo na pinagkakaguluhan? Tara tayo magsimba lang. No? Gustong makita yung popular na debosyon sa sa Jesus Nazareno no? Curious tayo. Punta tayo sa simbahan. Punta tayo magbisita iglesia tayo. Tingnan natin. Ang ganda siguro ng mga simbahan doon. Na-amaze tayo doon sa mga architectural design. No? Na-amaze tayo sa ganda ng simbahan, sa linis ng patio, no? Sa ganda ng mukha ng mga imahen. No? Out of curiosity lang, ika nga. Hindi ba yun ang pagkaraniwan minsan nating karanasan? Kung bakit tayo pumupunta ng simbahan? No? Curious tayo. Ano ba yung pinagkakaguluhan dyan? Ano ba yung dinadasalan dyan? Ano po? Minsan, meron dinahanap din natin yung mga tao na parang nagpapaalala nung mali nating ginagawa. Ano ibig kong sabihin? May mga tao na parang nagpapaalala na meron tayong ginagawang masama. Itinuturing natin itong mga taong ito na hadlang sa kaligayahan mo. Gusto mong makita para sabihan yung tao, tigilan mo na nga yan. Tigilan mo sa loob-loob mo, parang sinasabi mo, nakokonsensya na ako sa iyo. Tama na. Di ba? Minsan may mga ganun tao na nagpapaalala sa atin ng ating pagkakamali, nagpapaalala sa atin kung ano yung ginagawa nating hindi maganda, at marahil gagawa tayo ng mga hakbang para pigilan na yung taong yun na sabihan, tigil mo na nga yan, o kaya iwasan. No? Iwasan. Pero kung hahanapin natin si Jesus at gusto nating makita, kung saan mang simbahan yan, kung nais nating magsimba o magmisa, kung gusto nating matunghayan ang isang debosyon, kagaya dito sa Quiapo, na debosyon sa ating Jesus Nazareno, sana ang ating dahilan ay nais nating maranasan ang Diyos na ito. Maranasan si Jesus. Makita kung ano yung kahalagahan niya sa buhay natin. Malaman ano yung gusto ng Diyos na ituwid sa ating buhay. Sana kung may dahilan tayo na gusto nating magsimba, makita ang imahe ng Jesus Nazareno, pumunta sa mga simbahan na tinatawag na pilgrim churches, no? Ito ay dahil gusto nating ayusin ang buhay natin. Hindi lamang dahil curious tayo, hindi lang gusto nating ipatigil yung
bagay o taong iyon, kundi ang dahilan natin kung kaya ay gusto nating makita si Jesus o puntahan si Jesus ay nais nating itama ang buhay natin. Nais nating magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob na ituwid yung mga ilang bagay sa buhay natin. At tayo ay magpasakop sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Bakit nga ba tayo nagdarasal? Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba nais nating makita si Jesus? Ano ang dahilan natin?